Kumakain ka ba ng langka? Mahalimuyak na prutas, masarap at siguradong malinamnam. Subalit batid mo rin ba na maging ang mga dahon ito ay makakain din pala at nag-uumapaw pa nga sa mga sustansya? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman hinggil sa kalikasan, o kung mayroon kang ilang mga iniindang karamdaman sa katawan, ang videong ito ay para sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang jackfruit o Artocarpus heteropilus o mas kilala nga natin bilang langka ay kabilang sa mga klase ng puno na namumunga sa kanilang mga katawan o sanga, kagaya rin ng breadfruit at mulberry. Ito nga ay pinaniniwalaang nagmula sa India at sa mga kagubatan ng Malaysia. Madalas tumutubo ang langka sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon. At ito nga ang sinasabing puno na siyang nangmumunga ng pinakamalaking prutas sa lahat. At batid mo ba na ang isang puno ng langka ay kaya palang mamunga ng hanggang 500 piraso sa loob ng isang taon? Ang langka ay kilala rin dahil sa matamis at mahalimuyak nitong bunga sa tuwing nahihinog na. At ito rin ang siyang pambansang prutas ng bansang Bangladesh at Sri Lanka. At kadalasang ginagamit nga ito ng mga Asian cuisine bilang putahe, hinugman o hilaw. Subalit narinig mo na ba na maging ang mga batang dahon pala ng langka ay maaari mong iluto, igulay at makakain rin? Ang dahon ng langka ay maaari mo ngang isangkap sa ginataan, igisa o bilang solong gulay, at pinaniniwalaang nagtataglay ng mga kemikal na makatutulong upang makontrol ang pagtaas ng blood sugar ng mga taong dumaranas ng diabetes. Sa munisipalidad nga ng Kannur sa India, ang gulay na ito na dahon ng langka ay isang mahalagang delikasiya. Ang dahon ng langka ay isang anti-carcinogenic, antimicrobial, antifungal at anti-inflammatory agent. Kaya naman, maging ang mga sinunog na dahon ng langka ay maaari mo ngang itapal sa mga paso sa balat o sugat upang mapabilis ang paggaling nito. Nakatutulong din sa pagpapapayat ang pagkain ng gulay na dahon ng langka. At mayaman nga ito sa potassium na mainam para sa kalusugan ng ating mga puso. Kadalasan ding isinasaboy ang mga tuyong dahon ng langka sa mga fish ponds upang mabawasan ang bacterial growth sa mga inaalagaang hipon at isda. Mainam din ang dahong ito para sa mayroong cancer, masakit na ngipin, at panghihina ng mga buto, bunga ng pagtanda. Dahon na hindi natin madalas pinapansin, pangkaraniwang nakikita na natin, ay nag-uumapaw pala sa mga pakinabang at sustansya. Ikaw, saan mo pa nga ba ginagamit ang mga dahong ito ng langka? At ngayon mo rin lang ba narinig na pwede rin palang gulayin ang mga batang dahon nito? Kung oo, ay comment ka naman ang yes upang patuloy tayong magtampok ng mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakita mo na ba ang prutas na ito na kapamilya ng langka? Isang hindi masyadong pinapansing uri ng puno dito sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi batid ng nakararami
na napakahusay pala ng punong ito, ang puno ng Tipolo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isa na namang pangkaraniwang puno dito sa atin na madalas makikita, subalit hindi pinapansin, ang puno ng Tipolo. At batid mo ba na napakarami rin pala nitong pakinabang? Ito ang puno ng Tipolo o Antipolo sa Katagalugan. Tinatawag rin itong kalamunggi, kalo, pakak at tayep sa mga Aita. Ang Tipolo ay isa sa 60 uri ng mga punong kabilang sa pamilya ng breadfruit na gaya ng langka o Moraceae. Sa puno ring ito nagmula ang pangalan ng isa sa mga kilalang sentrong bayan ng Rizal, ang Antipolo City. Isang mataas na puno ang Antipolo na kadalasan ay umaabot nga ng hanggang 30 metro ang taas at may tinataglay na mga dahon na maihahalin tulad nga sa rimas at mga bunga na biluhaba at nagkukulay dark yellow o dark brown tuwing mahihinog na. Bagaman hindi nga kinakain ang bunga nito, ay mapapakinabangan naman ang mga buto nito na maaaring kolektahin at isangad o kaya naman ay iprito. Ito ay masarap at malasa na maihahawig nga sa lasa ng mani. Madalas tumutubo sa mga gubat at mga gilid ng sapa ang puno ng Tipolo. At marami nga ito dito sa atin sa Pilipinas. Subalit, maliban sa mga buto ay mayroon pa pala itong ibang pakinabang. Ang katawan o ang puno ng Tipolo ay karaniwang ginagamit rin sa paggawa ng ilang mga muebles. Ang mga dagta naman ito buhat sa balat ay ginagamit kadalasan sa panghuhuli ng ibon. Ang pinakuluang katawan o sanga ng Tipolo ay maaari ding gamiting panghugas ng mga sugat o mga kati-kati sa balat sapagkat ito ay mahusay na antimicrobial agent. At batid nyo ba na ang mga Aita pala ay kinakain ang mga murang dahon ng puno ng Tipolo? Mainam din itong pinagmumulan ng papel ang katawan ng Tipolo. At kung malamok naman sa inyong bahay o sa inyong bakuran, ay magsunog ka lamang ng tuyong dahon nito dahil ito ay mahusay na mosquito repellent o pantaboy ng lamok, niknik at ilang kauri nito. Ang mga balat din ng punong ito ng Tipolo ay nilalala upang gamiting panali o gamiting lubid para sa mga hayop. Kaya hindi lamang ang buto ng Antipolo ang mapakikinabangan mo, pati na rin pala ang iba pang bahagi nito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.